lang niyo po kami dito, maawa po kayo dito. Init na init na po kami dito. Wala po na po Meron na pong nahimatay rito, sir. Ilang bisis na po na yung isang kasama namin rito, pero wala pa rin po silang ginagawa. Kasi hindi po nila pinapacheck up man lang. Nahimatay po sa sobrang init. Wala po, sobrang po talagang init po dito. Kasi po yung electric fan po talaga sobrang hina. Hindi pa po umiikot. Yun lang po yung ano namin po, pinagtsatsagaan dito. Puro na po kami nagpapaypay paggabi. Wala po kami mga tulog dahil po nakaparaypay po kami. Sana po matulungan niyo po kami na makauwi kami na maayos sa pamilya namin. Makakauwi na sana kami. Parang awa niyo na po. Pero ginigipit pa rin po kami ng 18 ginigipit pa rin po kami talaga dito. Sana po matulungan niyo po kami kasi po kahit nagpaparipat po ako kami ng Guys, good evening mga ka-agapay, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood nyo ba yung aking yung videos ngayon na itong mga kababayan natin ng mga OFWs, ito ay humingi ng tulong sa Kaagapay ACTV. Maraming salamat po sa kay Ma'am Chiska Lian na isang founder ng OFW Advocate sa labas ng bansa upang maiparating sa amin ang problema ng ilang mga kababayan natin. Hindi natin alam kung mga taga saan ang mga yan, either Luzon, Visayas and Mindanao. Sila po ay may mga problema sa labas ng bansa. Ito po ay nawagan sa atin upang humingi ng tulong kasi nga po sila ay nagtatrabaho sa kanilang mga employer. Iba-ibang mga employers yan, no? At humingi ng tulong dahil sa pamamalupit, iba-ibang mga problems na kanilang encountered sa labas ng bansa sa kanilang mga employers. Itong mga balasubas na employers na walang awa, walang puso upang mamaltratuhin lamang ating mga kababayan ng mga Pilipino, no? Nagtatrabaho sa kanila na kung saan sila ay umalis na Pilipinas upang kumita at makatulong sa mga pamilya. Subalit ang iba sa kanila nakaranas ng mga iba-ibang maltreatment, mga kaibigan, mga kaagapay. Iba sa kanila dyan nagtatrabaho na sobra sa oras, overtime works, no? Then lack of rest. Hindi lang ang lack of rest, lack of foods, no? Kaya kawawa naman sila. Hindi po sila mga hayop na pagdating sa labas ng bansa pagtatrabahuin na walang pahinga, kulang sa pagkain, at pag nagkasakit hindi pinapagamot. Ito pinamasaklap mga iibigan. Kaya sila umalis sa kanilang mga employers, no? Sa iba-ibang mga kadahilanan. Kaya sila ay nagtungo na lamang or nag-report na kasi ng agency dyan, yung tinatawag na FRE or Foreign Recruitment Agency, para maiwasan ang kanilang mga employer kay sa magpapahamak pa sila. Ang problema itong mga recruitment agency na nagpapaalis sa kanila sa Pilipinas, ang bagal kumilos, no? Kaya ang iba dyan sa mga kababayan natin, katulad yan, ang dami nila namatay na dahil hindi pinapagamot kahit na sa loob na sila ng kanilang agency dyan sa FRA o Foreign Recruitment Agency. Ito namang mga Foreign Recruitment Agency, basta-basta lang sila na okay lang sa kanila, bas na makuha yung mga OFWs na tatanggapin nila na doon manatili sa kanilang accommodation, pero pinapahirapan pa kahit may mga karamdaman na kung ano ginagawa ng kanilang mga employers, hindi pinapagamot. Sila rin, isa rin sa mga walang pakialam upang ipagamot itong mga kababayan natin na mga OFWs na may mga karamdaman, kulang na sa pagkain, sa pahinga. Ngayon, alam niyo ba mga kaibigan, mga kagapay, ang dalawa sa kanila sa makikita niyo sa video ay sumakibilang buhay na. Kaya kawawa naman itong mga OFWs. So kaya panawagan niyo sa mga
agencies sa Pilipinas, dapat kung may problema ang inyong mga OFWs, yung mga na-deploy ninyo, dapat tinututukan nyo. Hindi lang yung paalisin nyo, pagkatapos na paalis nyo, pag may problema, wala na kayong pakialam. Dapat tulungan nyo naman yung mga kababayan na ng mga OFWs. At ito isa pa sa aming nakikita, itong may obligasyon upang tumulong sa mga OFWs doon sa labas ng bansa. Sino yun? Sino yung mga yun? Yung UWA at saka DMW. Okay? Ipanawagan natin yan sa DMW. Dapat tutukan nyo ang problema ng mga kababayan natin ng mga OFW sa labas ng bansa. Ganun din ang sa UWA kasi obligasyon nyo. Kumikita kayo, sinasahuran kayo ng gobyerno. May pondo kayo para oras na may problema, mabigyan nyo ng agarang aksyon ang problema ng mga kababayan natin ng mga OFWs. Bakit? Kayo ang binigyan ng authority upang tumulong sa mga kababayan natin ng mga magagawang Pilipino sa labas ng bansa. Anong silbi ng ibinigay sa inyo na authority or position? Kayo sinasahuran para umaksyon sa mabilis na pamamaraan pag may problema yung mga kababayan natin. Bakit kayo itinalaga dyan ng gobyerno natin? Dahil kayo ang pinagkakatiwalaan, no? Upang umaksyon, dahil kayo ang may alam sa may mga problemang o anong dapat gawin pag may problema ang mga kababayan natin ng mga OFWs. Kaya ang aming pakikiusap, no, wag na kayong magpa-apekto or sumali pa o tumutok pa sa problema ng kinakaharap ng ating bansa ngayon, no? Katulad ngayon sa mga problema anong problema na kinaharap ng ating bansa? Itong mga kaguluhan, number 1, sa Senate, sa Congress, kanya-kanyang bangayan, kanya-kanyang siraan, kapwa politiko nagsisiraan. Ang purpose, no, pabagsakin kung sino ang katunggali nila. Kasi bakit? Malapit ang eleksyon, at pag narinig na sila ang magaling, kung sino ang magaling, pagdating ng eleksyon, siya ang paniniwalaan at bubutuhin ng mga kababayan natin ng mga Pilipino, buong sambayan Pilipino. At number 1 dito, sino? Itong mga OFWs na napakahirap sa labas ng bansa. Kaya dapat panawagan namin sa mga katulad ninyo ng mga nasa Congress, nasa Senate, dapat isa kayo sa number 1 na tumutok. Ito po yung niyo tutukan, yung problema ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Hindi yung kapwa nyo politiko, ang inyong doon nakakonsentrate kayo kasi iniisip nyo pagdating ng eleksyon baka kayo may tatalo. Ay kung i-focus nyo yung inyong mind doon sa pagtulong sa mga magagawang Pilipino. Bakit sinasabi kong ipo-focus nyo? Hindi nyo alam, bawat isa sa kanila dyan, no, mayroong mga distrito na kung saan inyong mga nasasakupan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya dapat tutukan ninyo kung ano ang hinaing ng mga kababayan natin ng mga Pilipino. Dapat tutukan ninyo. Number 1 yung mga OFWs. Bakit? Alam niyo ba kung sino ang nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa? Isa sa malaking tulong upang maiangat ng ekonomiya ng ating bansa, walang iba kundi ang OFWs. Kaya tinatawag sila ng mga bayani. In short, ang ibig sabihin, ang tunay na mga bayani, yung mga OFWs. Pwede natin sabihin na pangalawa lang kayo. Bakit? Kayo ang mahawak. Kayo ang namumuno sa inyong mga nasasakupan. Dahil kayo ang tinatawag na mambabatas. Pero dapat, pakinggan nyo rin ang number 1 na kung saan sila ang nakatulong upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Kaya tingnan nyo, nandiyan hindi nyo alam. Sa dami nila, Luzon, Visayas at Mindanao, hindi nyo alam kung sino sa kanila dyan. Pero tandaan nyo,
Ang kawawa diyan yung nilagutan ng hininga o binawian ng buhay dahil sa kabagalan ng pag-aksyon ng ilan sa mga nasasakupan ng ahensya ng gobyerno natin na sila ang itinalaga upang tumutok sa problema. Kaya number one, dapat ang inyong babatikusin, hindi yung kapwa nyo politiko, kundi yung mga may hawak upang sila ang nakatutok matugunan ng mabilis ang paglutas ng problema ng mga kababayan natin. Sino yun? OWA at saka yung number one, ang DMW. Pareho naman kayo sumasahod At sino nagpapasahod dyan? Walang iba. Yan po yung mga kababayan natin na kung saan nasa labas ng bansa, ibinuhos nila ang kanilang dugo at pawis doon para lang matulungan ang kanilang kapamilya. At number one, hindi lang pamilya, kasama na doon upang maiangat ang ekonomiya ng ating bansa. Dapat yan ang tutukan natin. Dapat maawa po kayo. Hindi yung kayo lang lagi ang naririnig sa televisions, sa media, sa social media. Kayo ang naririnig pero hindi nyo inaalam ang katotohanan ng mga nangyayari hindi lang sa Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Wala pong nakaupo diyan sa matataas na tungkulin kung hindi po sa ating mga kababayan, buong sabayan ng Pilipino. Dahil sinasabi nga sa batas, without people, there is no government. Kaya po, kung hindi dahil sa yung nasa baba natin, sa baba ninyo, yung mga followers or mga inyong mga suporta, hindi po kayo mailoklok sa inyong mga posisyon na kung saan nandyan kayo ngayon para magampanan ang inyong obligasyon, hindi para dyan sa inyong tungkulin, kung sa inyong kung saan anong naging posisyon nyo, kundi dapat yung tungkulin ninyo, kung anong ipinapangako ninyo, dapat tutuparin ninyo upang mabigyan ng kasagutan ang hinaing ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya maraming salamat po sa mga nakikinig, sa aking mga taga-subaybay. Sana po suportahan po natin ang patuloy na pagtutok natin sa problema ng mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Huwag magpaapekto kung anong mga inyong narinig ngayon na mga kaguluhan sa ating bansa. Maraming salamat po. Sana po ang aming panawagan, sana po ang bigyan ng solusyon ang problema ng mga kababayan natin. At itong mga, lalo number one, yung mga agencies na nagpapaalis, sila ang may naging tulay upang makaalis itong mga kababayan natin. Dapat wag nyo na po ayaw din maging tulay sa solusyon. Wag nyo na po silang pabayaan dahil kayo ang naging tulay sa kanilang pag-alis, tulay din kayo upang mabigyan ng solusyon ang problema ng mga kababayan natin na mga Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo sa mga nanonood po sa aking YouTube channel. Sana po pag-aralan nyo mabuti at tutukan nyo lang po ang aking YouTube channel dahil dito po marami po kayong matutunan at marami po kayong matutulungan sa pamagitan ng Kaagapay ECTV. Maraming salamat and God bless you all. Mabuhay po kayo mga kapatid. Yan.